Babasahin naman natin ang sitwasyon sa Cebu na naghahanda na rin po sa posibleng epekto ng bagyong Basyang. At may ulat on the spot si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico? Connie, nasa ilalim pa rin ng storm signal number 1 itong buong Cebu province, kabilang na itong kinatatayuan natin sa Southern Cebu sa bayan ng Santander. Stranded ngayon sa pantala ng Southern Cebu ang maraming mga pasahero at rolling cargos. Papuntang Dipolog City at Dapitan City ang biyahe ng ilang mga barko dito. Magdadalawang gabi na nang hindi nakabiyahe ang mga barko, bunsod ng pagpapasailalim ng Cebu sa tropical cyclone wind signal. Sa mainit port sa bayan ng Oslob, nagpalipas ng oras ang mga driver at pahinante dahil hindi sila makabiyahe. Kung karamihan sa mga truck ay wala ng laman at mga banyera na lang ang naiwan, may isang truck na may kargang dressed chicken ang sinigurong operational ang refrigerated van para hindi masira ang laman nito. Dito naman sa Liloan Port sa bayan ng Santander, maraming sasakyan at pasahero rin ang stranded sa ngayon. Ang biyahe dito papuntang Negros Oriental. Samantala sa bayan naman ng Bolhoon, ginamit ng MDRRMO personnel ang kanilang public address system para maipaabot ang weather advisory at abiso sa mga residente hinggil sa banta ng bagyong Basyang. Mula kagabi, nararanasan sa malaking bahagi ng Cebu ang pag-ulan. May ilang lugar na magdamagan ang ulan. Sa barangay Sangat sa bayan ng San Fernando naman, may bahagi ng highway na binaha pero nadadaanan naman ng sasakyan. Connie, balik dito sa Liloan Port sa bayan ng Santander. Kahit may bagyo, patuloy ang pagdating ng mga pasahero na papunta sa ng bayan ng Sibulan at Dumaguete City sa Negros Oriental. Itong isla na tanaw sa aking likuran. Pero wala pa ring biyahe dahil nakataas pa rin ang cyclone signal dito sa Cebu maging sa Negros Island region. Patuloy rin sa ngayon ang pag-uulan pero hindi naman ganoon kalakas. Connie? Maraming salamat, Nico Sereno.